What's up guys? Tuturo naman natin ngayon ay paano maghanap ng value ng sinounding natin sa sounding table book. At para madali natin agad itong ma-interpolate. Yan guys, ituturo natin sa Excel kung paano. Yan guys, nandito na tayo sa ating tablet. Yan guys, kunin muna natin yung PDF form na makuha natin sa manual guys, yung ng ating sounding table. Yan guys, kung makikita nyo 3 pages yan guys. Then i-convert natin siya guys to Excel gamit ng ating converter guys. Yan, pick lang natin yung table, then convert. So you can see guys, nag-convert na siya to Excel. Ayan guys, open natin yung na-convert natin na PDF form to Excel. Ayan guys, kung mapapansin nyo, nakaano na siya, Excel form. Lahat yun guys na-convert. Lahat ng nilalaman ng sounding na yun. Pero kukuha lang tayo dito sa number 1 port side guys, sa trim correction nya. Ayan. Then mag-open tayo ng panibagong Excel. Yan guys, new Excel form. Yan. Then balik tayo dun sa na-convert natin na PDF form to Excel na ipotang port side yung correction. Yan guys, then copy natin 3 pages yan. Gawin nating isang line lang, sama na lahat yung tatlong sheet na yun. Then yan, ilagay nyo lang sa baba, then balik kayo doon, and next table, then kopyahin nyo na lang yung number na lang siya hanggang doon sa may dulo ulit, then copy lang ulit. Ito guys, yung table nya, yung height nya by centimeter to, walang like 0.23, 0.24, wala siyang 0.22 or 0.24. may ligdang siya na hindi katulad sa iba na table. Ito 1 by 1 siya, kaya madali nating may interpolate, single interpolation lang siya. Pero ang topic natin, paano yung makukuha yung one line guys. And guys, tingnan nyo na lang dyan. And guys, mapansin nyo na yung number nya 1, then 0.01 again. Para dapat yan 1.01. Para i-drag na lang natin yan guys. Yan. Para kasi magkaka-problem yan pag ginawa natin ang formula. Yan, sequence guys. Yan, 2.26 na siya. Then i-highlights lang natin yung trim nya. Yan, 0.50, 0.5 and 1.0. Siya, divisible by 0.5. Divisible, divided by 0.5 pala na guys. Height nya guys, ilagay natin. And ito na yung yan na natin papasok yung formula. Yan lang, X lookup yan guys. Yan, ayan yung value ng lookup natin, ilagay natin dyan sa ilalim ng height, yung hanapin natin mamaya. And then yung lookup array, yung height ng meters guys, kunin nyo lahat yan hanggang dun sa dulo. Yan
guys. Nakuha na hanggang dulo. Then, pindutin nyo ulit yung return array guys. Click nyo. Then, hanggang dulo ulit nung lahat ng value. Yan. Yan sila guys. Yan, kita yan guys. I-check natin. Yan, 1.1 to heights. Yung height nung ano, na sounding natin 0.12, may lumabas na value. And lagyan natin yung trim. So yun guys, ano yung value niya sa ano guys, sa trim na negative 0.5 to and guys, to double check ulit natin yan kung nakukuha niya ba ng tama. Yan, sa 0.05 naman guys. Yan, nakita nyo naman 21.05. then parehas na parehas. Hindi pa naka-indicate dito guys ng interpolation dito pa lang yung paano makuha yung value nyo pa lang. I-interpolate nyo pa yan sa kunwari 1.01. So kukuha tayo sa 1.0 at saka 1.5 ang value. Guys, yan. Then dito guys, i-copy natin, then maglagay ulit tayo ng value dito sa may baba nya. Yan. Ito kasi makuha natin yan pag may double interpolation tayo. Yung height natin kunyari 1.22 sa sounding table, then 1.24 naman yung kasunod. So pag nag sounding tayo ng 1.23, walang lalabas dyan pag ganun yung sounding natin. And guys, hanggang dito na lang video natin guys. Kung may comment kayo or any suggestion, tanong, lagay nyo lang sa comment section. Then i-share na lang para sa ating mga future marine engineer officer and future marine engineering students. Thank you guys.